agapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17
7 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. Ayun. At pangaharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Ang mga running stories, the news that you were following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT.
Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang TNT Tomorrow's News Tonight ngayong gabi ng Miyerkules, January 14, 2026. Sa ating headlines, 17 sa 18 kapwa akusado ni Atong Ang kaugnay ng missing sabongeros na aresto na. Gambling tycoon hinikayat na sumuko. Hamong sabunutan ni Senator Amy Marcos kay Senator Ping Lacson na uwi sa World War sa pagitan ng dalawang senador. 6 na lalawigan nasa ilalim ng signal number 1 dahil sa bagyong Ada. Suspended Congressman Kiko Barsaga haharapin sa korte ang bilyonaryong si Enrique Razon. Bantang impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Panggugulo lang sa investigasyon ng pamahalaan kontra katiwalian ayon sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na matapos ang working visit sa UAE. Higit 81 milyong pisong shabu na samsam naman sa Pasay City. Para sa TNT Global, Prime Minister ng Japan, planong buwagin ang parlamento at magsagawa ng snap election. Sa atin naman TNT Sports, Rizal Memorial Tennis Center inihahanda na para sa kauna-unahang Philippine Women's Open. At sa TNT Showbiz, Nadine Lustre, Alden Richards magtatambal sa isang serye. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisses Habson. At sa ngalan po nila kay Ray Sibayan, ito po si Don Carlos. At sa detalye ng ating mga balita. TNT Tomorrow's News Tonight. Naglabas ng warrant of arrest ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 17 iba pa kaugnay ng kaso sa mga nawawalang sabungero. Batay sa dokumento na may petsang January 13, nakitaan ng korte ng probable cause ang reklamo laban sa mga akusado. Si Ang at 17 iba pa ay nahaharap sa kasong kidnapping with homicide na walang inirekomendang piyansa. Matatanda ang December 2025, nagsampa ang Department of Justice ng kaso laban kay Ang at iba pa sa ilang regional trial courts kaugnay ng missing sabongeros. Handa na ang Philippine National Police o PNP na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang kaugnay sa kaso ng missing sabongeros. Kasunod dito ng inilabas na warrant of arrest ng RTC Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna laban kay Ang at iba pa para sa kasong kidnapping with homicide. Ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. na nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Regional Trial Court ng Santa Cruz para sa agarang pagpapatupad ng warrant of arrest. Natukoy na rin umano ng pulisya ang mga posibleng kinaroroonan ni Ang kung saan isisilbi ang warrant. Ang alias Atong Ang at na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restricted custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restricted custody and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way
to Samantala, nasa Pilipinas pa rin ang gaming lord na si Charlie Atong Ang, nakabilang sa mga ipinaaresto sa non-bailable na kidnapping with homicide sa 34 na missing sa Bungeros. Ayon sa Philippine National Police, wala pa silang natatanggap na impormasyon na nakalabas ng Pilipinas ang negosyante. Sabi pa ng Campo Crame, ni CIDG Director Police Major General Robert Amorico, the second, binabantayan na nila ang galaw ni Ang kahit hindi pa nagbababa ng warrant of arrest. Umapila naman si Morico sa gaming tycoon na sumuko ng mapayapa gaya ng ginawa nitong kooperasyon ng unang gumulong ang kaso. Samantala, habang nagnegatibo ang pagsisilbi ng CIDG ng arrest warrant sa negosyante sa Pasig City, tuloy pa rin ang manhunt ng pulisya sa iba pang property ni Ang. Kaugnay ng balitang yan, tanging ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng missing sa Bungeros. Ilang oras lamang nang ibaba ang warrant of arrest, 17 sa 18 na akusado na agad ang nakuha ng pulisya. Kabilang dito ang 9 na pulis na nasa restricted custody, isang na-dismiss sa serbisyo at 6 na sibilyang mga security at empleyado sa sabungan ng gaming lord. Kaugnay niyan, kusa ring sumuko sa CIDG NCR ang isa pang dismissed police master sergeant. Samantala, binatikos ng lead counsel ng tycoon na si Attorney Gabriel Villarreal ang tinawag na premature, legally questionable at one-sided na desisyon ng korte. Samantala, lubos naman ang pagpapasalamat ng pamilya ng mga nawawalang sabungero sa inilabas na warrant of arrest ng korte sa Laguna laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 17 iba pang suspect. Sa panayam ng mga reporter sa Campo Crame, sinabi ni Cha Lasco, kapatid ng isa sa mga nawawalang online master agent na si John na malaking tulong sa kanila ang tinatawag na star witness na si Julie Patidongan. Pero hiling umano ng kanilang kampo, maihabol din ang mandamiento de aresto sa higit 20 pang empleyado o opisyal ng Lucky 8 Star Quest operator ng cockfighting business ni Anga. Kami ay yung grupo namin nagpapasalamat talaga na finally nagkaroon na ng warrant of arrest kasi akala nga namin ng Christmas but kami ay nagpapasalamat at mag-aantay pa sa magiging mabilis na implementation ng authorities para makuha itong mga kinasuhan na to. Lalo si Atong Ang and then the rest of the other suspects. Sa official statement ng grupo ng missing sa Bungeros, tanong nila kung may patutupad ba ng maayos ang pagsisilbi ng warrant. Umaasa ang panig na hindi maiimpluwensyahan ng kahit na anong takot o katiwalian ang pag-iimplementa ng otoridad. Sa iba pang balita, muling sinagot ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson si Senadora Amy Marcos matapos sa mga patutsyada umano laban sa kanya, kabilang ang pahayag tungkol sa paghihilahan ng buhok. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Lacson na ang komento ni Senator Marcos ay may kaugnayan sa issue ng umano'y pork barrel sa 2026 General Appropriations Act at sa mga puna laban sa kumiting kanyang pinamumunuan. Ayon kay Lacson, tila ipinihiwatig umano ni Senator Amy na siya ay bakla o kaya may suot na peluka, bagay na mariin niyang itinanggi. Giit ng senador, totoo ang kanyang buhok at wala umanong peking bahagi sa kanyang muka. Nilinaw rin niya na hindi siya bakla, ngunit iginiit na wala siyang masamang tingid o galit sa mga homosexual at iginagalang niya ang kanilang desisyon sa buhay. Dagdag pa ni Lacson, itinuturing niya ang sarili bilang isang tunay na lalaki tulad nila Senate President Tito Soto at dating Senador Gringo Henasan na kabilang umano sa tinatawag niyang macho blocks sa Senado. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought
na peluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Sa kaugnay na balita, binuweltahan naman ni Senator Amy Marcos si Senator Ping Lacson kaugnay ng naging sagutan nila tungkol sa pagiging bakla at umano'y pagpapagawa ng mukha. Sa Facebook post ni Senator Amy ngayong araw, nilinaw ng senadora na hindi niya tinawag na bakla si Senator Lacson. Anya, wala ring masama sa pagiging bakla o pagpapaganda ng sarili dahil personal itong desisyon ng bawat isa. Dagdag pa niya, nasa tao umano kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang pangalan at dignidad. Samantala, insulto sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga pahayag ni Senator Amy Marcos. Ito ang deklarasyon ni Senator Pampilo Ping Lacson at sinabing ginugulo lang ni Senator Amy Marcos ang investigasyon ng komite. Dahil unang-una ay walang pinipigilan na senador na magtanong at magsalita. Hindi rin umano dumalo sa anumang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee si Senadora Amy kaya wala itong karapatang magreklamo. Gulo, hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa, particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? No? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon eh. Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? So anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam, kasi even earlier, di ba marami siya sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. I think you better ask herself or her regarding that issue. TNT, tomorrow's news tonight. Samantala, oras natin alas 9:27 na po ng gabi. Sa iba pa nating mga balita, update muna tayo sa bagyong Ada o Ada. Napanatili ng bagyong Ada ang lakas nito habang bumabagal ang pagkilos nito sa bahagi ng Philippine Sea sa silangan ng Mindanao. Sa pinakahuling update ng Pag-asa, kaugnay po ng bagyong Ada, namataan po ang bagyo sa layong 545 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot naman sa 55 kilometro bawat oras. Patuloy na kumikilos ang bagyo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa 6 na lugar o 6 na lalawigan sa ating bansa, kabilang na ho ang Northern Samar, Samar at Eastern Samar, gayon din ang Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kaugnay niyan, magsasagawa ng preemptive evacuation sa mga low-lying at flood-prone areas ang pamahalaang panlalawigan ng Albay sa inaasahang agupit ng bagyong Ada. Sa panayam ng programang MBC TV Network News sa DZRH, sinabi ni Albay Governor
Governor Noel Rosal na isasagawa ang paglilikas sa mga residente sa darating na Biyernes. Anya, panandalian lang ito bilang pag-iingat sa Bagyong Ada, bukod pa ang mga nasa ibang evacuation center dahil naman sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Tiniyak naman ni Rosal ang kahandaan ng Albay Provincial Government sa pinangangambahang Lahar Flow. This is localized, yung barangay mag-implement. Pampo yan, buhay nila yan, kaya parang post-boto na yan, talagang ang mga tao pupunta yan doon. Nagbibigay na lang ako ng pagkain, provision ng pagkain, then at least pag-uwi nila meron silang baon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, antabayanan si suspended Congressman Kiko Barzaga. Kinasuhan ng bilyonaryong si Enrique Razon, pero ang suspendidong kongresista hindi raw natatakot. Haharapin sa korte ang kanyang kaso. Yung mga nagpalabas naman ng at nagpalutang ng impeachment complaint umano na ihahain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ho, itinuturing ng Malacanang na nanggugulo lang sa ginagawang investigasyon ng pamahalaan kontra katiwalian, partikular sa flood control mess. Si Pangulong Bongbong Marcos balik Pilipinas na matapos ang working visit sa United Arab Emirates. Higit 81 milyong pisong halaga po ng shabu na samsam naman sa Pasay City. Antabayanan ang ating TNT Global News, TNT Sports at TNT Showbiz sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight. Oras po natin alas 9:31 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto.
ang Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. TNT Tomorrow's News Tonight. Patuloy pa rin ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Kasama niyo pa rin ang inyong mga lingkod. Ako po, Kisas Habson. Ako po, Don Carlos. Samantala, standby lang Noche Kaka, standby kay Federico Manalili, standby din Jane, Danny and Benji Antioquia. Kinasuhan naman ang kampo ng negosyanteng si Enrique Razon, si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa Makati Prosecutor's Office. Kaugnay ito ng akusasyon ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang mga miyembro ng National Unity Party mula kay Razon para suportahan ang speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez.
Kasama ang kanyang mga abogado, mismo ang negosyante ang naghain ng 2 bilang ng cyber libel laban sa bagitong kongresista. Tinawag na defamatory ng abogado ni Razon na si Attorney Lawrence Arroyo ang paratang ni Barzaga na idinaan sa social media. Filed a complaint for cyber libel. The basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statements. Attorney Lawrence Arroyo ang abogado po ni Enrique Razon. Kaugnay ng balitang yan, hindi nagpasindak at haharapin daw ni suspended Cavite Representative Kiko Barzaga sa korte ang bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Ito ang naging sagot ni Barzaga matapos siyang formal na sampahan ng kaso kanina sa Makati Prosecutor Office. Bilang tugon, hindi raw ito natatakot sa isinampang kaso dahil maglalabas siya ng ebidensya sa korte at sa isang privilege speech sandaling makabalik sa kamera. Anya, mayaman at may impluwensya si Razon pero hindi siya mapatatahimik para labanan ng katiwalian at pang-aabuso. Matatanda ang kakasuhan ng NUP sa korte si Barzaga dahil ang aligasyon nito sa partido ay baseless, reckless at malicious. Samantala, nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang working visit sa Abu Dhabi. Dumating sa bansa ang Pangulo alas 11:28 ng umaga kanina. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na lumahok siya sa mga talakayan kasama ang iba pang pinuno ng Estado hinggil sa pagbuo ng isang future-ready world. Dito ay tinalakayan niya ang mahahalagang sektor tulad ng enerhiya, tubig, pananalapi, pagkain, kalikasan, gayon din ang isyong direktang nakaapekto sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Itinuturing na posibleng agenda ang pagpapalutang ng umunay impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos upang madiskaril ang kumpanya ng gobyerno laban sa katiwalian. Ayon kay House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, maaaring layunin ng issue na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga personalidad na nadawit sa kontrobersya sa flood control projects. Paliwanag ni Adjong, karaniwan na sa mga huling taon ng isang administrasyon ang pag-init ng usaping politikal at paglitaw ng mga isyong may bahid ng pamumulitika. Sa kabila ng pagpapalutang ng impeachment, sinabi ni Adjong na wala silang natatanggap na impormasyon na may mga mambabatas na aktibong kumikilos o nangangalap ng suporta para sa naturang hakbang. Matatandaang si House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice ang unang nagbanggit ng posibilidad na paghahay ng impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Samantala, standby lang noche. Muli naman dumistansya ang Malacanang sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng pahayag ng ilang kongresista na wala umanong massive support sa impeachment sa Vice-Presidente at kailangan ng go signal ng Presidente para umusad ang naturang hakbang. Sa press briefing, iginit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi saklaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang ginagawa sa Kongreso. Ayon kay Castro, basta't naniniwala ang Pangulo na kung sakaling may maihaing reklamong impeachment laban kay VP Sara, ay dapat itong itrato kagaya ng masusing investigasyon sa anomalya ng flood control projects para mapanagot ang dapat managot. Sabi pa ng opisyal, matalino naman at may konsensya ang mga mambabatas kaya't alam ng mga ito na ang kanilang mga ginagawa ay para sa taong bayan at hindi lang sa interes ng iilan. Desisyon na anya ng mga miyembro ng Kamara kung paanong re-resolbahin sakaling may maghain ng impeachment complaint. Alam po nating lahat na ang mga mababatas ay binoto dahil sila po ay may puso, may talino, at may konsensya. Alam nila ang tama at mali. Alam nila na ang kanilang gagawing trabaho ay para sa taong bayan, hindi para sa ilan lamang.
So, sila na po. Nasa pagdidesisyon po nila yan kung magkakaroon po ng pagsasampa ng impeachment complaint at kung ano po ang kanilang gagawing pag-resolve patungkol siya. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, lumabas tayo ng ating himpilan, isa sa mga suspect sa pagpatay sa Bulacan ABC President at sa driver nito, arestado ng Bulacan PNP sa Tansa, Cavite. Ibalita mo yan, Arch 27, Noche Kakas. Noche? Doon at Kisses, suwak na sa kulungan ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa ABC President ng Bulacan at ang driver nito. Ito ay matapos namang maaresto ng Bulacan PNP sa Barangay Tres Cruces sa Tansa, Cavite. Kinilala ang suspect na si alias Ulysses, presidente ng San Roque, Navotas City. Ayon sa report ni Bulacan Police Provincial Director Colonel Angel Garciliano kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Pogi Piñones Jr., tinungo ng mga arresting team ang lugar matapos matudugan na nagtatago ito sa Tansa, Cavite. Matatandaan na isa si alias Ulysses ay involved sa pagpatay kay Bulacan ABC President Ramil Capistrano at driver namang nitong si Cedric Toribio sa Barangay Ligas, Malolo City, Bulacan noong October 3, 2024. 2 counts sa murder ang kinakaharap ni alias Ulysses na walang piyansa. Bukod pa rito, nakumpiskahan rin ng Glock 9mm na baril na may optic sight at chamber na kargado ng bala ang akusado. Arit sa 27, Noche Kakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So Noche, meron pang kasabwat yan na hindi pa nahuhuli, tama ba? Yes, tama ka dyan, Kisses. At natunugan nga nitong Bulacan PNP na nagtatago nga ito doon sa may bayan ng Tansa, Cavite. Kaya agad na tinungo ng mga operatiba o mga arresting team ng Bulacan PNP. At good thing naman at nasukol itong suspect sa isa sa mga suspect sa pagpatay sa ABC President. Board member pala ito, Kisses. ABC President ng Lalawigan ay one seat ka ng board member sa Bulacan. Sana sa pagkaka-aresto niya, maituro na rin baka sakaling alam niya kung saan nagtatago yung kanyang mga kasabwat. At saka yung motibo din dito sa krimen at maikanta na niya upang sa ganun ay matuluyang mabigyan din ng hustisya yung pamilya naman itong ABC President na si Capistrano. Okay. Maraming salamat. Balik sa inyo, Kisses at Don. Samantala, dumako muna tayo. Balita naman mula sa Northern Samar, suspect sa kasong pagpatay na nagtago ng 13 taon na aresto sa operasyon ng pulisya sa Lapinig, Northern Samar. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Sa loob ng 13 taon na pagtatago sa batas ay nahuli na sa bayan ng Lapinig ng Lapinig Police ang isang suspect sa pagpatay. Agad na isinagawang operasyon ng otoridad nang malaman ang kinaruroonan at pinagtataguan itong suspect na naaristo kahapon lamang ng umaga sa barangay Lapinig del Norte na nasabing bayan. Ang narisong akusado ayon sa ulat ng PNP ay kinilalang si alias Utik, 35 taong gulang, wala itong trabaho at residente na nasabing barangay. Mayroon warrant of arrest sa nasabing akusado na ibinaba noong March 18, 2013 pa dahil sa kasong pagpatay na inilabas naman ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 38, Gamay, Northern Samar. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Matapos na maiturong suspect sa nasabing krimen na pagpatay, nagtago ito sa batas ng mahabang panahon at matagal na pinaghanap ng otoridad. Dinalang nasabing akusado sa estasyon ng pulisya ng Lapinig para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Ang pag-aaristo ay bahagi naman ng patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa mga wanted persons. Mula sa Aksyong Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, lalaking kakalaya lang balik kulungan matapos mahulihan ng baril at droga sa Samal, Bataan. Ibalita mo yan, Arch 37, Danny Kumilang.
Balikulungan ang isang 24 anyos na lalaki makaraan itong makumpiska ng iligal na droga at baril sa ikinasan drug beba suppression ng mga tauhan ni Samal Chief of Police Major Gary Lupian sa Barangay East, Calagiman, Samal, Bataan. Ang suspect ay kinilala ng Samal PNP sa alias Jan, 24 anyos, na isang buwan palang umano kalalaya sa kulungan sa kasong droga at sa provision na ipinagkaloob ng korte. Nakumpiska sa nadakip na suspect ang 4.84 gramo ng hininalan shabu na nagkakalaga ito sa 32,912 pesos, mark money at isang 38 caliber na baril na may 3 bala at cellphone na gamit ito sa transaksyon sa pagbebenta ng droga. Isinagawang operasyon sa pamumuno ni Deputy Police Lieutenant Orlando Perez Jr. sa ilalim na direktibang supervision ni Police Major Gary Lupian. Sinabi pa ng kagawad ng barangay sa lugar sa media na tumayong testigo sa operasyon, abot-abot umano ang paghingi ng tulong ng pamilya nito sa kanilang barangay upang ito'y makalaya agad. At sa kanilang awa na ipasok nila ang suspect sa pamamagitan ng ibinigay na probation ng korte. Subalit ang lahat ng kanilang tulong ay nabaliwala matapos bumalik ito sa illegal na gawain. Bukod umano sangkot umano ito sa droga, kilala rin umano ito suspect sa kanilang lugar na malikot ang kamay. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinidistansya ng Department of Energy ang Malacanang at Camara kaugnay sa pag-terminate nito sa halos 12,000 megawatts na kontrata ng Solar Philippines ni Congressman Leandro Lebiste. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi na sila kailangang utusan dahil mandato nila to. Nagkansela na anya ang DOE ng mga kontrata ng kumpanya noong 2019 at 2024 bilang bahagi ng taunang paglilinis sa hindi maaasahang developers. Ipinauubaya na ng kalihim sa Department of Justice o DOJ kung ano ang magiging multa ng Solar Philippines at nilinaw na estimate lamang ang inanunsyong 24 bilyong penalty. Samantala, nang tanungin kung wala ba itong conflict of interest, sinabi ni Garin na si Ombudsman Boying Remulla na ang makakasagot nito dahil konstitusyon at prangkisa na ang pinag-uusapan. Samantala, handa ang Philippine National Police na magkaloob ng technical assistance sa posibleng pagsasagawa ng forensic audit sa tinaguriang Cabral Files. Sa katunayan, inatasan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Police Anti-Cybercrime Group na manatiling nakastandby sakaling hilingin ang kanilang alalay. Sinabi ni Nartates na dahil ang pulisya ay tumutulong din sa verification ng mga kahina-hinalang flood control projects, walang magiging malaking issue kung ipagagamit nito ang technical expertise sa pagsusuri ng Cabral Files. Ang kontrobersyal na datos mula kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ay tumutukoy sa listahan ng infrastructure projects na di umano'y inendorso ng mga mambabatas sa nakalipas na 2025 national budget. Tututukan naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga ulat na may biniling bahay at lupa si dating House Speaker Martin Romualdez sa isang eksklusibong subdivision sa Makati City. Umano'y idinaan pala ito sa mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson, chair ng komite, kabilang ito sa mga isyong tatalakayin sa pagdinig na nakatakda sa Lunes. Giit ni Lacson, iimbitahan ng komite ang dating may-ari na nasabing bahay at lupa upang magbigay ng detalye sa naging transaksyon. Dagdag pa ng senador, kung mapapatunayang may katotohanan ng mga ulat, posibleng magsilbi itong patunay na may koneksyon si Romualdez sa mga Diskaya. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Diskayas. In this regard, we may invite
the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCT or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Samantala, matatagalan umano ang proseso ng extradition treaty sa Portugal para mapabalik ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Sa programang balansyado ng DZRH, sinabi na Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, na aabutin umano ng taon ang paggawa ng extradition treaty. Extradition ang pag-uusapan, kinakailangan mo ang existing extradition treaty. Para magawa ang extradition treaty, hindi mo yan pwede bukas. Aabutin tayo ng taon. Eh di, matatagalan talaga yan. Dapat existing, kumbaga hindi pwedeng retroactive ito. Of course, it can. Kaya nga medyo tayo dismayado na number one, sana hindi lang ngayon yan dinisisyonan. Kasi bakit ngayon lang? Di ba dapat noon pa? Ba't ngayon lang Pangalawa, naisip? sa lahat ng mga pamamaraan, at na-explain na natin, napakaraming ibang pamamaraan, bakit pa extradition babanggitin nyo? Pagtatuan lang talaga kayo ng mga abogado. Kasi it takes time, years for an extradition treaty to be negotiated, assigned, and then approved by the legislative branch of government. Samantala, ayon naman kay Attorney Cayosa, pinakamabilisan ng proseso para mapauwi ng Pilipinas sa SECO ay direktang pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos sa lider ng Portugal. Sa iba pang balita, inaasahang madaragdagan ng halos 14.76 milyong katao ang populasyon ng Pilipinas sa loob ng susunod na 15 taon. At aabot naman sa 123.96 milyon pagsapit ng 2035. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, lalago ang populasyon ng bansa ng 0.85% kada taon mula 2020 hanggang 2035. Mananatiling pinakamatao ang Calabarzon na may inaasahang 19.7 milyong populasyon, kasunod ang NCR 14.49 milyon at Central Luzon 14.02 milyon. Samantala, ang Cordillera Administrative Region naman ang may pinakamaliit na populasyon na 2.13 milyon. Tinataya rin ng PSA na mas marami pa rin ang lalaki kaysa sa babae sa 2035. Samantala, binigyan naman ng pagkilala ni Bulacan 6th District Congressman Salvador Cader Pleito sa Kamara ang number 6 sa 2025 Bar Exam. Ang recognition ay ipinabot ni Pleito kay Enrico Gabriel Reyes Pagya sa pamamagitan ng House Resolution 637. Si Pagya ay mula sa bayan ng North Zagaray na pumang-anim sa bar exam matapos makapagtala ng score na 91.25%. Ayon kay Pleito, ang naturang tagumpay ay maituturing na dangal hindi lamang sa naturang bayan kundi higit sa buong probinsya ng Bulacan. Naniniwala ang 6th District Congressman na magsisilbing inspirasyon si Pagya sa iba pang mag-aaral na nangangarap na maging abogado at maging top-notcher din sa bar exam. Ang number 6 sa 2025 bar exam ay nagtapos sa Ateneo de Manila University. Nagdeklara naman sa Cebu City ng araw ng pagluluksa sa Biyernes para sa mga biktima ng pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw. Ang hakbang ay ginawa ng City Council kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dahil sa nabanggit na trahedya. Batay sa huling impormasyon, 18 ang nasawi bukod pa sa iba pang nawawala sa nangyaring landslide. Ayon kay Councilor June Alcober, isang misa ang gagawin sa gym sa barangay bilang bahagi ng Day of Mourning sa Biyernes. Ongoing pa rin ang rescue at retrieval operation sa lugar sa pinangyarihang trahedya.
TNT Top News Trending Worldwide. Sa atin naman TNT Global News, Prime Minister ng Japan planong buwagin ang parlamento at magsagawa daw po ng snap election. Alamin natin ang detalye kay Wina Pearl Hesoro. Plano ni Japanese Prime Minister Sanay Takaichi na buwagin ang parlamento sa susunod na linggo at magdaos ng snap election. Ayon sa Secretary General ng kanyang partido, posibleng ganapin ang eleksyon sa February 8, 2026. Layunin umano ni Takaichi na humingi ng bagong mandato mula sa publiko, lalo na para sa kanyang mga plano sa paggastos ng gobyerno na nagdulot ng pag-aalala sa mga pamilihang pinansyal. Sinabi ni Shunichi Suzuki, Secretary General ng Liberal Democratic Party, na mahalagang makakuha ng sariwang suporta ng mamamayan. Tatalakayan din sa botohan ng mga plano ni Takaichi na palakasin ang ekonomiya at dagdagan ang pondo para sa depensa ng bansa. Kamakailan lamang bumagsak ang yen at government bonds ng Japan dahil sa pangamba ng mga mamumuhunan sa pagpopondo ng mga planong ito. Dahil sa timing ng eleksyon, maaaring maantala ang pagpasa ng 2026 budget bago matapos ang fiscal year sa March. Kaya't pinag-iisipan ng pamahalaan ang pansamantalang hakbang sa paggastos. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa TNT Sports, Rizal Memorial Tennis Center inihahanda na para sa kauna-unahang Philippine Women's Open. Idetalye mo yan, Kyle Bulyas. Patapos na ang ginagawang mga paghahanda sa Rizal Memorial Tennis Center para sa nalalapit na WTA 125 Philippine Open. Ito ang kauna-unahang Women's Tennis Open sa Pilipinas. Kasado ang qualifying round nito sa January 24-25 habang ang competition proper naman ay gagawin sa January 26 hanggang 31. Ayon kay PhilTA Secretary General at Navotas Mayor John Ray Tiangco, hindi lamang ito isang one-time event kundi isang investment para sa Philippine tennis. Dahil sa naturang kompetisyon, mabibigyan anya ng oportunidad ang mga Pinoy tennis player na makalaro ang mga pinakamahuhusay na atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi pa tiyak kung makakalaro dito ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala, pero mayroon na siyang wild card para dito kasama si Teniel Madis na siyang top junior noong nakaraang taon. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa atin naman showbiz, si Nadun Lustre, si Alden Richards, magtatambal daw po sa isang serye. Alamin nga natin ang detalye kay sa aking partner, si Don Carlos. Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasama sina Nadine Lustre at Alden Richards sa upcoming View Original Series na Love Siargao. Inanunsyo ng View Philippines ang nasabing proyekto sa kanilang social media accounts na agad namang ikinatuwa ng fans. Kasama rin sa cast ang South Korean actor na si Choi Bo-min, dating miyembro ng K-pop group na Golden Child. Iikot ang kwento sa buhay nila Jao na gagampanan ni Alden at Kara na bibigyang buhay naman ni Nadine sa 26 episodes ng palabas. Sa gitna ng kanilang pangarap at pagmamahalan, haharapin nila ang isang local meet na Siargao Curse, sumpang magpapabago sa direksyon ng kanilang buhay. Nakatakdang ipalabas ang kauna-unahang acting collaboration ng award-winning actress at Asia's multimedia star sa second quarter ng 2026. Para sa TNT Showbiz, ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, batiin ko lamang si Banong, ganon din si N, si Ma'am Becky Tezuka, Miggy Folier, Villa. Baka may babatiin ka, partner. Ayan, binabati ko ang aking nanay, tatay at mga kapatid na nanonood sa aming bahay. Mukhang nakatutok sila sa iyo ngayon, nakita ko eh. At binabati ko rin belated happy birthday kay Lisa Deldoc Pinson noong January 12. Naku, nakalimutan kong batiin eh. And binabati rin po natin isang magandang gabi ang ating pagbati kay Ma'am Lorna Balaso. Happy listening and happy viewing.
At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Maraming salamat doon. At kami po ang inyong mga nakasama. Ako po Kisas Habson. Sa ngalan po nila kay Ray Sibayan, ako po si Don Carlos. Oras natin, 10:04 ng gabi.